Good morning, everyone. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa tuwa nga buluhaton. Mata Domingo, piniagi nini nga online service. Agwanta lang sa kita sa tuwa nga panimalay, apan kanunay kitang magapasalamat sa Dios tungod kay bisan taliwala nini nga paghitabo nakapadayon gihapon kita sa pag-alagad, pagsimba o pagpasalamat sa tuwa nga buhi nga Dios. So, nini nga kabuntagon, ako nga i-share kaninyo ang mga mensahe sa Biblia mahitungod sa ah, mga butang nga maghatag kanato ug kasubo sa tuang kinabuhi. In other words pa, we will be dealing about how to handle situation nga diin maghatag kanato o problema. In other words, how to handle the things that cannot be bear enough, which means dili nato na makayas pagdala. Maybe it is sadness, maybe it is problem, maybe it is failures. Mo kani ato nga mensahe ini nga kabuntagon. Apan sa dili pa ako ang pagabasahon ang sinulat sa balaan nga propeta diha sa Lamentation chapter 3 verse 19. Actually ang ato nga mensahe karon makita diri sa tibuok chapter sa Lamentation. Akong pagabasahon una ang Lamentation 3 verse 19. The word of God says, "The thought of my pain and the homelessness is bitter poison." Verse 20, "I think of it constantly and my spirit is depressed." Verse 21, "Yet hope returns when I remember this one thing." Verse 22, "The Lord's unfailing love and His mercy still continues." Let us pray. Lord God in heaven, thank you so much, Lord, for giving us this time in listening your word. Salamat kay Amahan, nga din kanunay ikaw nagauban sa mong kinabuhi. Kanunay kami nimong gigamit bisan tuod niining panahon na gamay lamang ang mga lugar nga amo mamenesteryuhan. Panpinagi sa paggamit nimo nini nga social media, Father God, daghan ang mga katawhan nga nakasimba niya kanimo silang tagsa-tagsa ka panimalay. Father God in heaven, we pray to you this time that you will guide us while we are listening to your word. Teach us, Father God. Use your servant this day. In Jesus' name, Amen. By the way, mga igsoan, pasensya kayo sa mga mga medyo noises sa mga kilid-kilid or sa mga butang tungod kay ang atong studio low budget lang kini. Low budget studio ra ni siya, so nagitay madunggan nga mga unnecessary noises sa naman. Pero padayon gihapon ta sa pagpamati o pagpaminaw pulong sa Dios this day. Ato ang patalinghugan mahitungod sa how to do when your world falls apart. Mao kani ato nga isigutan ni nga kabuntagon. Unsa ang mga butang atong himuon kun ang imong kalibutan wala na mahiuyon sa imong gusto, which means falls apart. Mahisot tag imong kalibutan, which means yourself, which means your desire in your heart. Daghan kitag mga gusto sa ato ang kinabuhi kasing-kasing, di ba? Daghan kitag gipangayo sa Dios nga wala nga wa pa nato mabuhat. And that mo kanay atong mga desire sa tuang kinabuhi. So, that's why mga igsoon, unsay purpose ani nga message for us to learn and for us to be remembered, for us to be reminded, I mean, sa mga butang nga atong himuon kon maabot ikaw sa punto nga mo surrender or madala gayud sa mga butang, sa mga babag sa imong kinabuhi.
nga dili na ikaw makapadayon hinuon sa pagpangalagad sa Dios, because daghan kaayong mga Kristohanon o mga katawan sa tibuok kalibutan nga nawala ang ilahang kainit sa pagpangalagad, nawala ang ilahang kalipay sa pagpangalagad, nawala ang ilahang joy of their salvation. Ang ato ang kaluwasan dili mawala, apan ang kalipay sa imong kaluwasan pwedeng mawala. Pwede ka na siyang mawala. Why? In serving God, ang ato ang ma-feel niya na mga igsoon ang kalipay. Apan kung mawala ang imong kalipay, dili nimo mahimo ang mga butang na gusto ipahimo sa Dios sa imong kinabuhi. Tungod kay you are not now happy on what you are doing for God. Wala na ikaw nalipay kung sa imong gihimo diha para sa Dios. That's why there are many Christians nga di nato makita sa atong fellowship. There are many people nga dili na kay nato makita when we are having services, we are having worship na ginahinay na sa kawala, because the joy of their salvation is fading away, which means nagkahinay-hinay na sa pagkapapas. But this message is for us to be reminded nga ng mga butanga. Okay, what to do when your world falls apart? Number one, unload all your frustration on God. Okay, I will repeat. Unload all your frustration on God. Why? Ngano mang ato ang ihatag ang ato ang mga pagkadismaya sa ato ang kinabuhi. Now, in lamentation, mga igsoon, the Word of God says, okay, I am the one who has seen the affliction that come from the wrath of the Lord's anger. He has led me into darkness, shutting out all light. He has turned his hand against me, against and against all the day. He has made my skin and flesh grow old. He has broken my bones. He has besieged all and surrounded me with anguish and distress. Now, the verses says, mga igsoon, nga sa kinabuhi sa nagsulat niini, that is Jeremiah. Si Jeremiah ang nagsulat sa Lamentation. Si Jeremiah, mga igsoon, he experienced nga ang Diyos nagtugot sa mga butang nga wala niya ma-expect siyang kinabuhi. And that is suffering. That's why maingon siya sa verse 1, I am the one who has seen the affliction that come from the wrath of the Lord's anger. Nakita ni Jeremiah ang kasuko sa Diyos. In other words, in verse 2, He has led me into darkness, shutting out all light. Gitugutan sa Dios si Jeremiah, muabot sa punto nga wa na siya makita sa iyang kinabuhi, which means ang iyang makita na puro na lang kasakit, puro na lang paglutos, puro na lang mga dili maayo ang iyang nakita sa iyang kinabuhi. And then ingon pa gid siya, He has turned his hand against me again and again all the day long. Ingon siya, ang kamot sa Dios nagbuhi kanako. And then ingon siya, again and again all the day long. This message, mga igsoon, naghatag kanato o idea nga ang Dios di ay sa ato ang kinabuhi. Magtugot nga kita mabroken sa ato ang kaugalingon. Di ba? Madown ang Diyos nagtugot na ikaw ma-fail sa imong life. And that is true. Because ato ang nakita sa Biblia, dili lang di ay ang ihatag sa Diyos sa ato ang kinabuhi, mga lunlon kadaugan. God will also give us failures
for us to learn, for us to grow, at for us to be more strong enough into our life. Mingon si Jeremiah, matag adlaw ang Dios ning buhi kanako. Again and again, which means ato ang tan-awon ang circumstances. Si Jeremiah kanunay nagkabot sa kamot sa Dios, Lord. Di ba? Sa ingana ang ato ang buhaton, right? As Christians, that is our first thing, main thing to do. Kung man, kanang kung aduna kita problema, wala tayo laing dawgon kundi ang Dios, right? But every day we call to God, every day we pray to God, every day we ask God, Lord. And then we feel what's happening. Walay kausaban, walay kabaguan, wala ako'y makitang improvements sa gipangayon ako sa Dios. But every day we call to God. But that's the time we should realize na walay improvements sa imuhang gusto because mao kanay kabubuton sa Dios. Walay improvements sa imong gihimo kay mao'y gusto sa Dios. Ang imo lamang gusto move forward. But ang gusto una sa Dios, stay on that place, my son. Stay on that place, my child. Because on that place, you will grow more. And you will be stronger and stronger. Yes. Ingon ana ang kabubuton sa Dios sa tuang kinabuhi. Sometimes we want to move forward, but God wants us to stay first. For us to be ready, for us to be strong. Unang si Jeremiah nakaingon siya verse 4. He has made my skin and flesh grow old. He has broken my bones. Di ba? Sa kuan pa nga sa experience pa niya, nakita na lang ni Jeremiah nga natiguang na lang siya sa pagpaabot sa iyang gusto, sa iyang kinabuhi. But this message is about prophecy ang mahitabo sa Israel. In other words pa, ang iyang vision for the future, nakita niya nga natiguang siya mo'y mahitabo sa mga children of Israelites sa iyang pagkatiguang. Wala di ay gihapon na usab ang Israelites. Nasulod gihapon sila sa judgment sa Dios nga ang iyang mission is to bring back the Israelites people to God. But nakita niya nga natiguang lang siya in the future, pero ang Israel, ang mga Jews, wala niya mausap. And that's why nag-uol siya. Aliwa? Ikaw ka sa posisyon ni Jeremiah nga nangalagad ka sa imo ang kinabuhi. Andi nakita nimo walay bunga. Unsa man na siya nga bahin? Ang si Jeremiah wala bay bunga? Nagbunga ang iyang gihimo, pero ang bunga nga gihatag sa Dios dili mao nga bunga ang gipangita ni Jeremiah. Yes, so ingon ana magudta. Ingon ana ta sa tuang kinabuhi. Di ba? Nag-expect tag bunga. Pag wala maabot ato ang gi-expect, maingon tag wala man nagmabungahon. No. Nagbunga na. Wala lang nimo makita ang bunga, kay ang bunga nga gihatag sa Ginoo dili mao ang imong gihunahuna. Mao ka na ang tinuod. Like for example, in my experience here in Balamban, yes, there are times nga na-frustrated ko sa akong kinabuhi. Ano? Tungod kay ang akong target mao ang pag-evangelize sa mga dagko, sa mga hamtong na.
Mao ka na ako una nga gitarget diri nga area. Pero ang akong nakita sa panahon na ako mo share, i-reject ako. Okay, that's why imiabot og pipila ka mga months nga wala gyud nakita na kong bunga, pipila lang kami nga magtigom. And then huna-huna ko, Lord. Huna ako diri sa akong purpose. Anong wala man ko'y natawag, wala man ko'y na gather. Pero one thing I learned, dili di ay mao ang gustong ipatarget sa Dios ako. Ang gusto day ipatarget sa Dios ako, targeton sa ang mga batanon. Kaya ang mga batanon, human matarget di ay, musunod lang ang ilang ginikanan. And that, ang bunga anak, mao kana ang usa ka bunga nga akong nakita, nga wa ko mag-expect. Akong gitarget katong botang nga, apan ang gihatag kaning lahi, pero nagbunga ra gihapon. Aduna ra gyapon bunga. Pangitaa lang ang bunga, base hindi ay ang gihatag nga bunga sa Dios, dili mao ang imong gi-expect. But ang pinaka-importante mga igsoon, God is always there, watching you, hearing your prayer, guiding your life sa panahon na ikaw na frustrated. Verse 5, mingon siya, He has besieged and surrounded me with anguish and distress. Di ba? Usahay, kita nga mga Kristohano na, mabot na sa point nga, puro na lang pagpangabugho, puro na lang pagminta, puro na lang paglantaw sa mga negative na butang sa tuwang kinabuhi. Ilabi na, o ikaw nakakita sa mga lain nimo nga kauban nga nagmabungahon, apan ikaw nagpabilin pa gihapon. But remember, ang pagpabungat sa Dios sa tuwang kinabuhi dili sama sa imong kauban sa simbahan, dili sama sa imong amigo, dili sama sa imong kuyog nga magbubuhat. Nagkalain-lain ang pagpamuhat sa Dios. Kanimo o kanako. Ang pagpamuhat sa Dios kanako, lahi diha kanimo. Ang pagpamuhat sa Dios kanimo, dili pod pareha sa imong kauban usab. Ingon ana ka nindot ang pamaagi sa Ginoo. Wala ta niya gipariha og dalan. But remember, usara ang padulngan. Akong point ana mga igsoon mo ni. Maybe your ministry is not on that. Kaya usahay ang God. We are doing the work of God. Diba nagbuhatas bulaton sa Dios. But not realizing na kana imong gibuhat dili ka para diha. Kana imong gitarget dili para imo. Kana imong tinguha dili pa panahon nga para sa imuha. Yes. And mao nang sa atuang kinabuhi, kinahanglan una nato tan-awon kung kanang butanga para sa imo. And then when you are frustrated, unload all your frustration on God. Ihatag ang imuhang mga pagkadismaya sa imong kinabuhi, ang imong mga discouragements sa imong kinabuhi, ihatag diha sa Ginoo. Kay kung imo na siyang lumduman, tigumon, then ang imuhang kainit sa pagpangalagad, magkahinay, magkawala, until in such time, makita na lang nimo, you are not attending the fellowship. You are not praying to God, and you are just following what is the desire of yourself. Imo na lang gisunod kung unsay gusto sa imong kaugalingon, and that is very crucial mga igsoon. Kanang nagapamuhat na lang nga wala nagsunod sa kabubuton sa Dios, kundi
nagapamuhat na lang nga ang gisunod ang kabubuton sa iyang kaugalingon. Ug I believe mao kanay nabati ni Jeremiah niadtong panahon na. Yes, there are even you, I believe, bisan kamo, there are sometimes nga you are doing or you are deciding without the consent of the Lord. Naghimo kag desisyon nga wala pagtugot diha sa Ginoo. And what will happen, mga igsoon, unsa may mahitabo? Do you remember Abraham and Sarah in Genesis? Genesis chapter 12 down sa mga almost mga versikulo. That is the story of Abraham and Sarah. Now, ang story ni Abraham ug ni Sarah, kay balo na kamo tanan anak, o lang dito lang ta diretso sa panahon nga ang Dios mibisita kang Abraham ug ni Sarah pinaagi sa usa ka anghel, di ba? And then miadto sila ang anghel sa tent ni Abraham ug ni Sarah. Si Sarah naghikay kay adunay bisita si Abraham. And then the angel said to Abraham, Abraham, where is your wife? Asa man ang imong asawa? And then gana si Abraham tuwa sa kusina nag-anda o kanon mga pagkaon para kanato. And then mayroon siya, imong asawa, mga anak. Wow, mga anak. Pagkadungog ni Sarah, nagminaw Sarah ato may kortina, nadunggan yung manak, nabinta na akong edad ng manak. No? And then si Sarah may katawa, nadunggan sa anghel. And then Sarah, may katawa man ka. Ano siya? Dili ba ikaw mutuos sa akong gisulti? Yung sa nagkatawa lang ko kay sa akong pagkatigulang naa pa ay ko'y mahimong bata. Nga mao na ang term. And then dagan nung dugay panahon gihunahuna kana ni Abraham nga saad sa Dios, because ang saad sa Dios kang Abraham mahimo siyang amahan sa mga nasod. Okay, so ang nahitabo midagang nagpila ka years, 100 years, 90 years naman siya ato. Nabinta yung edad, no? Niabot na siya og 100 ang iyang tuig. Taon ta lang mga hapit na 100. And then, wala paghihapon, miabot ang saad sa Diyos diya niya. And what happened? Abraham and Sarah was frustrated. Si Abraham ug si Sarah, ano saman? Na-frustrated na. Naghuna-huna na sila. Abraham, mamatay naman tingali tawa pa man gyud tay anak. And what happened? Mingo dayon si Sarah. Nay ako ang dalaga nga maid, ako ang sulubo. Kanina lang siya adto siya unyang gabi o diadto siya adto siya. And then mao kanay nahitabo. Okay? And then tungod kay frustrated kayo sila, mao ilang desisyon. They decided without the consent of God. Nagbuhat sila butang nga walay pagtugot sa Ginoo. And it o kanang butang nga nagbunga og bata nga ngalan Ishmael. O si Ishmael gisaaran sa Dios nga ang iyang kaliwat mudaghan. And until on this day, ang frustration ni Abraham nag-remind kanunay sa kinabuhi sa mga taga-Israel na kung unsay himuon nimo nga desisyon nga wala gani pagtugot sa Dios, mag-create og problem sa imong kinabuhi. Sugod sa pagsanay sa kaliwat ni Ishmael, hangtod karon nga panahon, sila lang gihapon ang kontra sa Israelites people. And that is the message on that story, mga igsoon. When we do things without the consent of God because we are frustrated, we are so frustrated enough nga dili na lang ta makahuwat sa kabubuton sa Dios. So remember,
it will create problem. Maghimo hinuon kana siya o problema sa imong kinabuhi, like the life of Abraham and Sarah. Okay? Another example mga igsoon. Daghan kita karog mga batanon nga mga single pa, right? Napod tayo uban nga mga batanon nga hapit na sa malapas sa kalendaryo. Di ba? Nayuban nilapas na sad sa kalendaryo. And then, syempre, mangita ginagminyuunon. Di ba? Ang kaming mga lagyo-lagyo pa, syempre, relax ra. Pero kaya mga wana, naana, stable na, mangita gid ka ng partner. And then, kanunay nagsipangayo sa Dios. Di ba? Kanunay nagapaminaw sa love, courtship, marriage nga session. But wala paghihapon nakita ang iyang gipangayo. And in such a time nga gabot sa imong kinabuhi sa trabaho ba kaha or asa nga dapit nga gabot na imong nahimo naka-frustrated ba na magitingali magminyo nako kung sa mga babae pa or sa uban pa sa lalaki ba usab. And then nakita ka usa ka guy or usa ka babae nga nakita nimo financially, practically stable, emotionally matured, but one thing is lacking, ang relasyon sa Dios. Pero tungod kay wala naman tingali mo ng mga Christian, wala naman gitingali, o katura siya na muyab nimo, o sa lagi po usab katura po nagpakita kanimo, o gitawag motive. So you continue imuhang gihimo gyud ning sulod jud ka nang mahina. And then unsa may mahitabo, maglisod jud ikaw. Una, maglisod to sa pag-adjust sa imong kinabuhi Kristohanon nga kuyog siya. Why? Because naanad ikaw musimba matag Domingo. Apan siya naanad siya mupahulay matag Domingo. Daghan pag mga changes, daghan pag mga adjustment na kinahanglan nimong buhaton. Moagi pag-struggle, and it will remind you nga ang tanan nga imong buhaton nga nagikan sa pagkadismaya mo resulta lamang o problema sa imong kinabuhi. That's why unload all your frustration unto God. Ihatag gayud ang tanan nimong kasubo, pagkadismaya, tanan ng frustration sa imong kinabuhi, i-surrender ka na sa Ginoo, because if you will not surrender it, it will devour your whole self. Kanon gayud na ang imong kaugalingon, ug ang imong kaugalingon imo na lang nabantayan, wala na makita diha atubangan sa buluhaton. Imo na lang nakita nga wala na ka diha sa mga tapo sa mga Kristohanon, because you are frustrated. Yes. That's why we need to unload all our frustration to God. When our world will fall apart. Number 2. Okay? Turn your focus from your pain to God's love. Okay? Imong i-turn ang imong focus, which means you need to refocus yourself to the love of God. Why? Siyempre, mga igsoon, when we are broken, and when we are discouraged, and when we are gitawag na to naas sa kabalaka, o naas sa downfall, ang imong mabati is pain. Right? When we are broken, mga igsoon, we feel pain into our hearts. Masakitan ikaw. When people judge you, you will
feel pain. Especially the person who will judge you is the one who is with you in the works of God. Kanang mga tao nga naghukom nimo nga imo harya kong kuyog sa pagpangalagad, it will cause pain into your heart. Makahatag og kasakit sa imong kasing-kasing. If you cannot handle it, then it will also devour yourself. It will also devour your your on your fire yang kainit sa imong pagpangalagad. Yes, that's why turn your focus from your pain to God's love. Kanang imuhang utang na nakafocus lang ta imong self sa kasakit, right? Gusto na unta ka mo simba, but nag-atangya kanimo ang kaulaw, nag-atangya kanimo ang kasuko anang mga tawhana, nag-atangya kanimo ang kapungot, ang pagkadismaya, ang pagka-discourage anang mga butanga. And then dili ikaw makapadayon sa imong kinabuhi. That's why mga igsoon, what if, Pastor, the pain is too much to handle? Di ba? Kung saan man lang, Pastor, kung ang kasakit, dili na gyud kayang i-bear sa tuwang life. What if the pain is too much to bear? Ang dili na gyud nako kayang dalon. What will you do? Simple. Turn your focus to God's love. Tan-awa lang kung unsa kadako ang gugma sa Dios. Kay kung unsa kadako ang imuhang nabati nga kasakit, kung unsa kabug-at ang imuhang naagian karon, remember, mas dako pa ang gugma sa Dios diha kanimo. Lamentation verse 19, chapter 3 verse 19. The word of God says, "The thought of my pain and my homelessness is bitter poison." Yun siya. Ang mga butang nga naghatag ka ng kasakit ug ang akong pagkawalay pulos niini nga kalibutan sama sa kapait sa hilo, which means poison. Okay? Verse 20, "I think of it constantly and my spirit is depressed." The moment you will always remember the time that you are falling down, or the time that you are being judged by the person, sa panahon nga ikaw gihukman sa mga tao, sa panahon nga ikaw nahulog gikan sa taas, sa panahon nga ikaw sa panahon nga gitugutan sa Dios ang pagsulay nga mabot sa imong kinabuhi, ang imong mabatian mao ang kasakit ug ang kaluya. That's why mingon sa verse 20, "I think of it constantly and my spirit depressed." If you will think it constantly, which means kung kanunay lang nimo na siyang hunaon, ang resulta ana kaluyahon sa imong espiritu. Your spirit will be depressed. Ay mo espiritu maluya. Ay mo espiritu sa maapektuhan. And then your service will be affected. Your worship will be affected. All yourself will be affected. Ang tibuok nimong pagkatao maapektuhan. But remember, verse 21, "Yet hope returns when I remember this one thing." Now, one thing, when you turn your focus, your pain to God, into God's love, you will remember one thing. You will see one thing only, and one thing. What is it? The Lord's unfailing love and His mercy still continuous. Ang gugma sa Dios ug ang ihang kaluoy nagapadayon ra gihapon. Yes. Remember on that. If your pain is too much to bear, remember the Lord's unfailing love
and His mercy still continues. Ang gugma o kaluoy sa Dios nagapadayon ra gihapon, even though your fear and your pain is too much to bear, but the love of God will still continue to give you hope into your life. Maghatag kanimo og paglaom sa imong kinabuhi. That's why in verse 23, in King James Version, there are new every morning, great is thy faithfulness. But in this version, fresh as the morning, as sure as the sunrise. Which means, iniabot na gani alauna sa kadlawon, iniabot na sa kadlawon, bisan pa nagmuulan o mubagyo, ang kahayag sa adlaw, makita ra gihapon. Right? Mo kana ang giingon niya ni Jeremiah. Which means, the principle on that message, or that verse is, bisan pa man, nasalipdan ang kahayag sa imong kinabuhi. Apan nagpadayon, gihapon na siya sa pagsimba. Tungod kay, ang gugma sa Dios wala magbiyak ka na to. Verse 24, the Lord is all I have, so in Him I put my hope. See? Kinsa raman day naan mo? Kinsa raman day ang nagamit nimo? Ang Ginoo. The Lord is all I have. So in Him I put my hope. Kaniya akong gihatag ang akong paglaom. Lisod kay mga igsoon ko imong lauman, imong kagalingon. Because when you discourage ang imong kagalingon, muundang na sa pagpangalagad, muundang na sa pagbuhat, muundang na sa paghimo. But when you put your hope into God, and God will say, in times you are down, in times you are frustrated, my son, continue in doing because I am not done with you. Anak, padayon sa pagbuhat, tungod kay wala pa ko mahuman o pagpamuhat. Yan mo. Yes. Now, there is a time nga na-focus akong hunahuna sa gisulti sa uban. Yes. Now, I remember sa panahon nga bago pa ko i-assign diri sa Balamban, i-assign na pa ko diri sa Balamban, Pastor Lamberti called me, and I know nga nag-meeting usab ang mga workers ana sa Cebu. And then, may tawag si Pastor Lamberti na ko. Ano siya? Dong, Pastor? Ito bago, Pastor, yes? Kuhaon ka na mong ma-assign, kuhaon ka na mong worker sa Balamban. Pioneering worker. Then, naghuna-huna ko. And then, mitubag ko, Pastor, give me a time to think about it. And then, tawag lang na ko balik para mo-confirm ko. And then, mga katuwang nahitabo. And then, mo to. May abot ng panahon nga may tawag balik sa Pastor. Ako mitubag, yes, Pastor, pwede ako ang mga nadir, kaya nangita usab ko og buluhaton. And then, daghang mga tao ang nakadungog nga na, dito sa among area. Daghang mga magbuhat ang kadungog na. Adunay mga hamtong na, adunay po yung mga bag-o na. And then, one thing ra gyud ang akong dili malimtan, nga giingon sa duha. Kaya ka nimo na dong? Gipangutan ako sa usa ka hamtong nga magbubuhat. Nagiingnan ko, kaya ka nimo na dong? And then, nabutang sa akong hunahuna. Okay? Kanang pangutana, naana na sa akong hunahuna. Apan, wala pa na ko na matubak. Nangutan na ko sa kuang papa, sa kuang daddy. Iko daddy, kaya ka na ko ang Balamban? Then, ingon siya sa ako, anak, ayaw ka balaka, kay instrumento ra ka. Ang magbuhat anang bulahotona mao ang Ginoo. Isalig ang imong buluhaton sa Dios kay ang Dios maoy magpabuhat niana. Yes. And I remember on that. Ako kanang gibutang sa akong nahuna. And this verse gives me an inspiration na when I have nothing, the Lord is
the one all I have. Kung wala gid ako'y mahimo, anaa ang Dios nga mubuhat og akong isalig diha kaniya ang uluhaton. Because I am only an instrument. Mga igsoon, kung daghan kaninyo ang mangutana niana sa imong kinabuhi, kaya ka nimo dong? Kaya ka nimo day? Kaya ka nimo di? Kaya ka na nimong buhaton? No, remember, dili sila mao'y mugamit nimo, kundi ang Ginoo mo'y mugamit sa imo. Ayaw ka balaki. Tungod kay instrumento lamang kita sa Dios. Huna-huna, ang tawo nga nangutana nimo, dili ka na siya mo'y mugamit sa imo. Kundi ang Ginoo mo'y mugamit sa imo. So don't worry. Turn your focus to God. Ay mo imong i-focus sa imong life is God's love, ang gugma sa Diyos. When the pain is too much to bear, turn your focus to God. Now, Lamentation 3 verse 31. The word of God says, the Lord is merciful, and He won't reject us forever. He may bring us sorrow, but His love for us is sure and strong. Unsa may mensahe? Gingon sa verse 33. Mingon siya. He may bring us sorrow. Naghatag man sa kanato o kagulanan, kasakit, kabalaka. But remember, mingon siya, but His love for us is sure and strong. Ang iyahang gugma nagpadayon og ilig-on, mga igsoon. The love of God will not fail. Kita lamang ang ma-fail, mga igsoon. But the love of God, ang gugma sa Dios diya kanimo, dili gayud ka na mapakyas. Nagapadayon ka na, nagapamuhat ka na. That's why, ug adunay tawo nga mo judge nimo, musulti nimo, undangi na. Now remember, dili sila mao'y nagtawag nimo, kundi ang Dios may nagtawag sa imong kinabuhi. Dili sila mo'y mo-offer nimo buluhaton, kundi ang Dios mo'y maghatag nimo buluhaton. Ingon na mga guys. Yes. Ingon na. Like me. Okay? There are times nga mauna-una ako, what if wala na ko'y support? Yes, I accept nga, nag-support na ko, kamong mga taga-syudad. And I thank God, nagigamit kamo sa Ginoo. But there are times nga una-una, what if wala na yun? And then, my dad, akong daddy, nagtambag ka na ako. Anong mabalak ka mga? Instrumento raman na sila. Ang imong supporter, mao ang Dios. Kanimo pud usab nga naminaw karon, bisan asa man dapit. What if wala na kay kauban or katabang, wala na taong mo support diya kanimo, wala na mo tabang diya kanimo, wala na gyud ka sa imong self. Wala na mo dawat nimo nga trabaho, wala na mo accept nimo nga person, wala na mo accept nimo nga congregation. Remember, naa ang Dios. Naa siya, anda mo dawat niya nimo. Remember on that. Verse 34, mayon siya. He takes no pleasure in causing us grief or pain. Ang Diyos wala nagatinguha na ikaw sa imong kinabuhi, sa tibuok nimong kinabuhi, mag-antos ikaw. But remember, sometimes God will let suffering for us to grow. Ang Dios nagtugot sa kasakit aron kita motubo, pero dili gusto sa Dios nga sa tibuok nimong kinabuhi mag-antos ikaw. Paantuson ka sa Ginoo sa pipila lamang kahigayon, apan kuhaon ka na sa Dios kay dili katuyuan sa Dios nga paantuson ang ihang mga kaanakan. So if the pain is too much to bear, turn your focus from your pain
to God's love. Okay? So, next, number 3, you need to get alone with God and wait. So, what if, Pastor, nahotdan ako sa time? What if, Pastor, dili na jud ko kahuwat? I think, Pastor, ulahin na ang tanan. Di ba na maingon na? Di ba? Sa kuan pa, sa uban pa nga sulti. Undangi na, ulahin na ang tanan. No. Kay dili ikaw maoy naghimo sa panahon, kundi ang Dios. Yes. Ingon na. Kundi ang Ginoo mo'y naghimo na. Di ba? I remember, mga igsoon, kung aduna ka mo na ilhan, aduna ako'y friend, and also, kuyog na ko rin sa simbahan. I consider him as a friend, even though he is the fruit of the ministry. Bunga siya sa buluhaton, apan ako siyang i-consider nga amigo. Ang uban tao, mingon ganiyang, pag kumpiyansa na, kay adik na. But, nganong di man ako siya dawaton? Nga kanang tawhana, gihimo sa Dios. Kanang tawhana, adunay kalang. Kanang tawhana, adunay nanginhanglan sa Espiritu sa Dios. Nanginhanglan makaibalo sa gugma sa Dios. My point is this. Ayaw pag-reject sa taong wala nimo na uyon eh. Kay kanang wala nimo na uyonan, aduna kanay kalang. Aduna kanay kinabuhi. O kanang kinabuhi gihimo kana sa Dios. Dili ka mo nakapanag-iana. Yes, mga igsoon. There are times nga aduna ko'y na experience nga usa ka magbubuhat nga nagsulti kanako nganong naa pa man na siya diyang napita. Kinahanglang pahawaon na siya diha. Kay dili na siya angayan diha, dili na siya angayan mga lagad. Nagkahuna-huna ko sa iyang gisulti. Mura mag-Ginoo tawhana. Kuhaan magkatungod ang tao sa pagsimba sa buhay nga Dios. Right? Si kinsa man tang moingon ana anang tawhana. Ang atong unang himuon, iampo siya. Dili kay isalikway nimo ang mga makasasala. Mao kana ato ang mission, right? Mao kana ato ang ginahimo. Ang pagdawag sa mga makasasala aron may balaan nila kung giunsa sila paghigugma sa Dios. And then if you have a brother or a sister in Christ nga na fall down, imo siyang i-reject nga ang ato gayong ministry pag-gain sa mga sinners for them to have an assurance on their life, but our brothers and sisters nga nakasala, imong silhikon. And that is very wrong. And that is very, very wrong, mga igsoon. Naka-experience ko na dito sa Mindanao, and I say, ayaw ka mo pag-ingon anak. And even I, nakahimo ko na, I judge a person, nahukman ako sa ka-person tungkol siyang himo. But in my life, sa akong kinabuhi, ako ang nakonsensya, ako ang nagmahay. Because I learned na ang atong ministry, paghatag o paglaom sa mga taong walay paglaom, and then, and such a point, nga doon na kay igsuon, nga nawad ag paglaom, imo na hinuong biyaan. And that is very, very wrong, mga igsoon. That's why, if, mga igsoon, you cannot wait sa itubag sa Diyos sa imong kinabuhi, or ikaw nga person nga gi-judge o di na ka makahuwat sa tubag sa Diyos imong pag-angkon, you need to do this. You need to get alone with God and wait. If you wait kung ikaw nagulat na sa taas nga panahon, then wait again. Kung taas-taas na imong paghuwat, huwat lang sa.
Kaya ang Dios wa panahuman diha nimo. Wala pud ka nakalimtan sa Ginoo, di ba? Burag pagkuan kanang kanang istorya ba nga ang Dios nalingaw na anang iriyaha, niya nalimtan na kaniya, di pagkita, uy, naam res ko ni, ali na diri do ka nabiyaan ang ano, dili man yun ang Ginoo. Di ba? Yes. Ay ikaw na huna nga nalimtan ka sa Dios. Ang Dios naglantaw nimo. Ang Dios nagsigi og hunahuna nimo. Ay mo lang himuon, mangita ka og lugar. Okay? You pray, and praying, you just wait. Paghuwat sa tubag sa Dios sa imong kinabuhi. Limitation 28. When life is heavy and hard to take, go off by yourself. Enter the silence. Verse 29 in Limitation 3. Bow on prayer. Don't ask question. Wait for hope to appear. See what the Word of God says? Kung gani, kung ang imuhang kahimtang bugat na gid kayo, when life is heavy and hard to take, go off by yourself. Enter the silence. Verse 29. Bow in prayer. Don't ask questions. Wait for hope to come appear. Huwata ang tubag sa Dios. Usahay, naa ka nato ang kinaiyang pag-ampo apan wala nato ang kinaiyang paghuwat. Right? Naa ka nato ang kinaiyang pagbangayo apan gamay kay nato ang nagpractice sa kinaiyang pagpaabot sa pagtubag sa Dios. Ang Dios nagtudlo sa mga Hudiyo sa unang panahon sa Matthew. Ako kani siya gibasa sa The Message Translation. Okay? The Word of God says in Matthew chapter 6, verse 6, kani nga verses nagtudlo si Christ sa mga tao, sa mga Israel, mga Israelites on how to pray. Okay? Yan. Here what I want you to do. Find a quiet, scolded place so you won't be tempted to role play for God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace. Sumala pa sa bersikulo ngayon. Si Jesus Christ natudlo diya kanila. Ubos ang bersikulo, gitudloan sila unsa pagampo. But this kaninga verse nagtudlo siya sa mga katawan. Inyong buhaton mao kini. Pangitag lugar nga hilom, adto ikaw mo ampo, adto ikaw mo duol sa Dios, pag-ampo diya kinasing-kasing, pag-ampo diya tinud-anay, yan siya. And then focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace. Usay sa nganong wala nato ma-feel ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi because we are not honest enough when we are praying. We are not open enough when we pray. Right? Example ba? Kada mag-ampo ta. Lord, tabangi ko sa kong kinabuhi. Nag-ampo. Ihatag kining butanga. Imong gipangay, imong rason, Lord, aron magamit sa buluhaton. But you know what? I know nga dili ka honest enough anak because deep in your heart na kay desire nga makabot ka na ang imo lang gisulti aron magamit sa buluhaton, aron makatabang sa buluhaton. But deeply inside, wa nimo gisulti. Ang naasing mo kasing day, may na lang Lord, maayahay ang ako kinabuhi. Pero wala nimo gisulti sa Ginoo. And then, what do you expect? Do you expect also an honest answer? And God will say, my son, my child, wait. And then, why? Because you are not telling me the truth. Ang Diyos ingon, tungod kay wa nimo gisulti gyud kung unsay desire nimo. Ingon na adunay istorya sa unang panahon nga nagpahina daw kuno ang mga membro sa simbahan
And then, pahina. And then, niya na siya sa pastor, samtang naghakot sila bato para himuo foundation sa simbahan. Samtang nagkuha sila bato, na pa, kuha. Then niya na, membro, pastor, kung makadaog lang ko sa luto, nakadya to simbahan, ako gining suportahan. And then, ang pastor mingon, nga nung madahig doon, dili ka kasuporta karo, wala bang kadaog luto? Akong point na mga igsoon mo kini. Ayaw ta mo tabang o ayahay na ta. Dili ta mo tabang ang naarap nato igora. And that's very, very wrong mga igsoon. You need to be honest to God. Kung ano mo na kay isulti sa Dios, isulting tinud anay. Dili nimo taguan. Di ba? Example, gusto kang nakaypagayon sa Dios, kay nakay nakasukan nga tao, naglakod yung na niya. Nga inig ba, kita kasi yung naong lamig kay kumuton, kalagot yun nimo, di ba? Nga nay, tawin mo na. Nga makita kasi yung naong, ang panglantaw ni mo niya, dili tao, kung dili murag sanilas nga naglakaw. So, naingon na. Pero, imo bagampo, Lord, kuha ka ning kasuko nako anang tawhana. No, imo bagampo. Kay dili ko gusto, Lord, nga mahimong babag ang akong kasuko diha kaniya. Pero deeply into your heart, dili pa siya andam mubuhi. Dili pa siya andam mulimot sa iyang gibuhat diha kanimo. And you think maka-move on ka? And you think maka-move forward ka? And you think madawat kanimo ang imong pagampo diha sa Dios? No. Very, very no. Dili jud. Okay. The problem is yourself. You are not honest enough. You are not sincere enough in praying to God. Yes, mga igsoon. That's the thing na kinahanglan nato hinumduman in building ourselves or in doing sa mga buta kung ang imuhang kinabuhi wala na nauyon sa imong mga gusto or things will fall apart. The things you need to do is unload all your frustration on God. Turn your focus from your pain to God's love. You need to get alone with God and wait. That's the thing. 3 things. 2, remember, if your world will fall apart. Mawala na gyud. Dili na gyud nimo kaya. Wala na ka nakasabot sa kahimtang nimo. Wala kay balo. Wala na kay laing mo na hunaan. Remember, imong kasubo ihatag sa Dios. Ang imong kasakit, ang imong gifokusan nga kasakit, change that, focus on God's love. Lastly, get alone with God and wait, which means pray to God and then wait sa iyahang tubag. Okay? Finally, in Lamentation 3 verse 25 to 26, the Lord is good to everyone who trusts in Him. So it is best for us to wait in patience to wait for Him to save us. Tanawa ko sa inyo? So it is best for us to wait in patience to wait for Him to save us. Don't make your own decision because God has a plan. Ayaw pagbuot-buot sa imong kinabuhi kay ang Dios adunay plano. Huwata ang plano sa Dios because God's plan is the best plan. Is the perfect plan. Diba? Kung aduna kay plan A, kung aduna kay plan B, ang Dios wa na nanginahanglan ana kay ang tanan nakaplano na. Diba kita natay plan A og dili gini matuman, ari ko, di ba? Dili matuman, ana ko. Di ba sa mga boys pa, sa mga ulitaw, og gigudi ko niya sugto, no? Ari po ko niya. Di ba? Ingon na, di ba? Ha? Ngana. Pero but God's plan is
very perfect. Kung makahuwat lang ka, dili na ka moagi pag ma-broken heart. Dili na ka ma-broken hearted. Kay daghan mo kag plano kunuhay sa mga lalaki o sa banta nga mga batan-on diha, kay daghan kag plano kunuhay, so yan ka na ko ni siya no. So, ba mag-courtship ba? Kani siya ibuutan. So yan lang na ko, hindi mag-work na akong pilain. So ang imong heart na broken. The time na biyaan ka, time nga wala nag-work out, then you feel down, na broken imong heart. But if you wait on God's plan, your heart is fresh, wala nakapati o sakit, wala ka naka-agian ng trust issue, then you will trust that person because that person is the perfect person for you because God is the one who give it to you. So kita, naghan taguan, and the same sa imuhang career. Daghan tag career gukod-gukuron. Manalang kung di mag-workout arita, but it's not wrong. Dila na sa'yo. But if you are strong enough to wait on God's plan, on God's desire, sumala pa sa ingon, the Lord is good to everyone who trust in Him. If your trust is strong enough, ang kalisod magod mga igsoon mo ni abiding in your trust kanang magpabilin sa imong pagsalig. Very hard because sa pagpaabot sa mga butang nga imong gipangayo sa Ginoo, maabot yung panahon layon ka. But if you can endure it, kung imo lang yun ang mahimo o matuman, makita nimo ang nindot nga outcome sa imong pagpaabot. Like ni Abraham, kung nakapaabot lang gito si Abraham, I believe wala untay mga kaliwat ni Ishmael nga kanunay mag-wage of war diha sa Israel. Yes. But wa man siya kapaabot. Wala man kapaabot si Sarah until now. Ang neighboring countries nga naa sa Israel, mao ka ang kaliwat na Ishmael, and that is from the Bible. Dili ka na ako sulti, mao ka na nasa Biblia. Hangtod karon nagsigi silang away sa boundary sa ilahang nasod. Because that is the fruit sa gihimo ni Abraham nga desisyon na walay pagtugot sa Dios. Remember on that mga igsoon. Remember, if you will do something, see to it nga adunay approve sa Dios. Unsa man ato pagkaybalo nga aprobado sa Ginoo? Unsa man ato pagkaybalo? Mao ni kanang imong gibuhat dili resulta sa imong kasuko. Kanang imong desisyon dili resulta sa imong kalagot. Kanang imong desisyon dili resulta sa imong pagkadismaya. Kanang buhat, kanang bahina, kabubuton kana sa Dios, di ba? Sambo lang ba? Kanina lang ang trabaho, iwan na magitiala ko yung trabaho. Pagtrabaho nimo, itawag to imong gi-applyan. Pagtawag nimo, naka-offer na ka, naka-contract na ka. Oh my goodness, what happened? Because you did not wait in God's plan. Thank you very much mga igsoon. I hope you are blessed sa itong mensahe karon. What to do when our world falls apart? Balik ko na ko. Unload all your frustration to God. Turn your focus from your pain to God's love. You need to get alone with God and wait. Thank you very much. Let us pray. Lord God in heaven, thank you so much, Lord, sa inyong nindot nga mensahe nini nga adlaw. Salamat kay Ginoo nga imuhang gitagaan kami og bag-o nga mensahe nga naghatag kanamo og kadasig, kaisog, kalig-on sa among kaugalingon. Thank you, Lord, for using your servant this time. As we continue, Lord, sa among online service, we ask that you will arrange everything imong ipahiluna ang tanan, Ama. In Jesus' name we pray.
Amen.